Ako si Maria at ito ang aking kwento. Anas POV. Congratulations po. Nakangiti na bati sa amin ng principal dahil kami ang champion na talagang nakuha namin ng trophy. Thank you po, nakangiti na sabi ko. Wow, ang galing po natin, mommy. Masaya na sabi ni Tin. Tama ka, baby. Ang galing ng daddy mo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Magaling po ang teamwork natin, mommy. Sa tingin ko rin, baby. Masyado kasing ginalingan ng daddy mo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Sabi ko sa inyo na tayong mananalo eh. Magandang ngiti na sabi sa akin ng asawa ko. Kitang-kita sa mga mata niya na masaya siya. Opo, ang galing mo po. Magaling tayo kung wala kayo ay wala tong panalo natin. Isang pamilya tayo, pamilya ng malakas. Pabulong na sabi niya kaya napangiti na lang ako dahil tama siya. Isang pamilya kaming lumaban para manalo at isang pamilya kaming magtutulungan. After naming umakyat sa stage para kunin ang award namin, ay nagkaroon ng salo-salo para sa lahat. Nakaupo lang kami ni Tin dito at ang asawa kong kumuha ng pagkain namin. Ang swerte mo naman sa mister mo, ang gwapo na maalaga pa, nakangiti na sabi ng katabi naming nanay. Salamat po, nakangiti na sabi ko sa kanya. Bagay na bagay kayong dalawa, gwapo siya tapos ikaw naman ay maganda. Tapos si Tin maganda rin. Ang ganda ng lahi niyo. Sabi niya sa amin. Kayo rin po, ang ganda rin pong pagmasdan ng pamilya niyo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Busy kami lagi pero kapag kailangan kami ng anak namin ay present kami. Wala na kasi kami araw-araw kaya ayaw ko naman na kapag may mga special events ay wala kami. Nakangiting sabi niya sa akin. Opo, minsan lang naman po ito. Hindi naman po palagi. Nakangiti na sabi ko rin sa kanya, kung may mga pakialamera ay may mga mabait din talaga na hindi nakikialam sa buhay ng iba. Kanina ko pa napapansin ng babaeng nangingialam sa amin kanina. Nakatingin siya sa akin pero hindi ko siya pinansin dahil hindi naman siya mahalaga. Sana sinarili niya na lang ang masamang sasabihin niya at hindi na lang niya ito isinatinig pa. Ang mga katulad niya kasi ang mga taong hindi man lang nag-iisip. Mas pinipili nila na maglabas ng mga salita na hindi pinag-iisipan kung nakakasakit ba sa iba o hindi. Tatanungin ko na lang mamayang asawa ko kung talaga bang tototohanin niya ang sinabi niya na ika-cancel niya ang mga contract na meron siya sa pamilyang yon. Alam ko na hindi magandang ugali ng babaeng yon, pero wala naman sigurong kinalaman ng asawang lalaki nito. Ayaw ko lang di na magkaroon ng kaaway ang asawa ko. Thank you, love. Nakangiti na sabi ko nang ibigay niya sa akin ang pagkain ko. Kapag may gusto ka pa, sabihin mo lang. Nakangiti na sabi niya sa akin. Okay po, sabi ko na lang sa kanya kahit pa ang totoo ay hindi na ako kukuha pa ulit, lalo nang ang dami nitong kinuha niya. After naming kumain ay nagpaalam na kami na aalis na kami. Hapon na rin kasi at pagod na kami. Si Tin ay nakatulog kanina sa school nila. Ako naman inaantok na rin, lalo na't maaga pa talaga kaming gumising kaninang umaga. Dahil maaga rin na nagsimula ang event nila. Pinipigilan ko lang ang antok ko ngayon. Love, magpapaalam sana ako at ipapaalam ko sa'yo, sabi niya sa akin. Tungkol saan? Tanong ko sa kanya. Kasi may party sa bahay ng kaibigan ko. Iniimbitahan niya tayo. Sagot niya sa akin. Tayo? Opo, tayo. Nakangiti na sagot niya sa akin. Ikaw na lang ang pumunta, love, sabi ko sa kanya dahil ayaw ko nang sumama sa kanya. Why? Ayaw mo? Tanong niya sa akin habang nagmamaneho siya. Hindi naman po ako sanay sa party kaya anong gagawin ko doon? Nakakahiya naman kung sasama ako at isa pa baka kasi mag-iba. Ang tingin nila sa'yo kapag nalaman nila na inaanak mo ko, sabi ko sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman judgmental ang mga friends ko, love. Wala kang maririnig na masama mula sa kanila, sabi niya sa akin. Okay lang ba kung ikaw na lang? Kasi pagod na kasi ako at mas gusto kong magpahinga. Sabi ko sa kanya dahil yun ang totoo. Pumapayag ka na ako lang ang pupunta doon na mag-isa? Tanong niya sa akin. Opo, bakit naman hindi? Nakangiti na sabi ko sa kanya. Really? Hindi mo ako pipigilan? Tanong niya sa akin na para bang
Hindi siya makapaniwalang pinapayagan ko siya. Anong hindi kita pipigilan? Dapat ba pigilan kita? Tanong ko sa kanya. Masaya ako na pumapayag ka, pero bakit nalungkot ko na hindi mo ko pinipigilan? Parang bata na sabi niya sa akin. Love, bakit ka ganyan? Tanong ko sa kanya. Kasi parang gusto mo talaga ako na umalis mag-isa. Yung ibang mga asawa, ayaw nila na pinapasamang mga asawa nila sa mga tropa nito. Pero ikaw, gusto mo kong pumunta sa party. Gusto mo kong malaki ang tiwala ko sa'yo at isa pa matanda ka na para magloko. At kung magloloko ka talaga, ay choice mo na yon. Hindi siya aksidente kung hindi kagustuhan mo na. Gusto ko lang ding ipaalala sa'yo na bata pa ako. Kapag niloko mo ko, may ibang sasalo pa sa akin, sabi ko sa kanya. Kahit pang totoo ay hindi rin naman talaga ako sure sa mga sinasabi ko. Love, okay na ako sa iba mong sinabi pero wag mo naman laging idiin na mas matanda ako sa'yo. Sabi niya sa akin na naging dahilan para tumawa ako. Matanda ka naman talaga. Say it again para patunayan ko sa'yo kung matanda ba ako o hindi. Kahit pa nandito tayo sa gitna ng daan, aangkinin kita. Sabi niya sa akin kaya mabilis kong itinikom ang bibig ko. Gusto ko pa sana siyang asarin pero hindi ko na lang ginawa dahil nakakatakot siya. Baka bigla niya na lang totohanin at ba kung ano pang gawin niya. I mean, namin. Ang seryoso pa naman ang mukha niya ngayon kaya halatang hindi siya nagbibiro. Akala ko aalis ka, love. Tanong ko sa asawa ko na makarating na kami sa bahay. Kanina pa kasi siya nakaupo sa kama namin. Gusto ko matulog pero hindi ko magawa, lalo na't nakasimangot lang siya. Love, ano pang hinihintay mo? Alis ka na, sabi ko sa kanya. Hindi na ako aalis, sagot niya sa akin. Ang arte mo naman po, natatawa na sabi ko sa kanya. Hindi mo man lang kasi ako pinipigilan, parang hinayaan mo lang ako. Parang wala kang pakialam sa akin, sabi niya sa akin. Okay, sige. Sasama na lang ako sa'yo. Sabi ko sa kanya para lang tumigil na siya. Really? Tanong niya sa akin. Opo, sasama na ako. Baka kasi hanapin ka nila kapag hindi ka pumunta. Sabi ko sa kanya. Pero pagod ka, hindi ba? Tanong niya sa akin. Opo, pero kung hindi ka pupunta dahil sa akin ay sasamahan na lang kita. Hindi naman tayo magtatagal doon, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Sige, ako na lang. Mas gusto ko na magpahinga ka. I'm sorry, love, sabi niya sa akin. Okay lang ba sa'yo na masyado akong selfish na hindi ko malang naisip na pagod ka? Promise, uuwi agad ako. Nakangiting sabi niya sa akin. Okay, sorry kung hindi ako makakasama ngayon pero next time sisikapin ko na. Nakangiti na sabi ko sa kanya. It's okay, love. Marami pa namang next time. Malambing na sabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Ingat ka at huwag kang mag-drive kapag sobrang lasing ka. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Opo, pupunta lang ako. Baka kasi magtampo na sa akin lalo na't hindi na ako sumasama sa kanila. Lalo na sa mga hangouts nila. Sabi niya sa akin. Uuwi ako kagad. Sabi niya tinilikan niya ako sa noo. Ako naman ay humiga na rin at inayos ko ng kumot dahil inaantok na talaga ako. Gusto ko na talagang magpahinga at matulog. Nagpaalam na siya sa akin na alis na kaya tuluyan ko nang hinayaan ang sarili ko na matulog. Nagising ako na wala akong katabi. Tumingin ako sa kabilang side ng higaan pero walang asawa ko. Hindi ba siya umuwi? Ito ang tanong ko sa sarili ko. Lalo na sabi niya sa akin uuwi siya ng maaga pero mukhang hindi naman siya umuwi. Bumangon na lang ako dahil may pasok pa ako ngayon sa trabaho. Last day of the week kaya naman kailangan kong pumasok dahil absent ako kahapon. Naligo na ako at nagmadali na ako dahil walang maghahatid sa akin. Manang, umuwi po bang asawa ko? Tanong ko sa kanya. Hindi siya umuwi, iha. Okay po. Papasok na po. Hindi ka ba kakain ng almusal? Tanong niya sa akin. Hindi na po, Manang. Sa school na lang po. Salamat po sa paghahanda ng baon ko. Papasok na po ako. Sabi ko sa kanya at mabilis akong lumabas sa bahay. At nang makalabas na ako sa main door ay siya namang pagdating ng asawa ko. Halatang bagong gising lang siya. Motor lang ang dala niya kagabi kaya halatang nagmamadali siyang umuwi. Magulo pa kasi ang buhok niya. Love, sabi niya sa akin. Papasok na ako sa work ko, sabi ko sa kanya at ngumiti pa ako. Ihahatid na. Hindi na kailangan, magpahinga ka na lang. Alam ko na pagod ka, sabi ko sa kanya at nilagpasan ko siya. Hindi ka galit? Tanong niya sa akin. Bakit naman ako magagalit? Tanong ko rin sa kanya, tuluyan na akong umalis.
Habang naglalakad ako, iniisip kong tanong niya sa akin kung bakit hindi ako galit. Kapag ba nagalit ako sa kanya ay magbabago niyang nangyari na? Hindi pa rin naman, kaya wala rin namang halaga kung magalit ako hindi sa kanya. Alam ko namang may possibility talaga na hindi siya makakauwi, lalo na sa kaibigan niya siya pumunta. Magagalit lang ako kapag may ginawa siyang hindi maganda. Kapag niloko niya ako ay doon na lang ako magagalit sa kanya. Palabas na sana ako sa may gate ng subdivision pero biglang humarang ang motorsiklo niya. Ihahatid na kita, love. Sabi niya sa akin na talatang nagmamadali siya dahil tumutulo pang buhok niya. Bakit ka naman lumabas ng bahay ng sobrang basa ang buhok mo? Sabi ko sa kanya. Ihahatid kasi kita kaya nagmamadali ako, sagot niya sa akin. Sabi ko naman sa iyo na ihahatid kita. Sabi niya sa akin at pinasuot niya sa akin ng helmet na lagi kong ginagamit. Okay, sabi ko na lang at sumampa na ako sa motor niya. Hinawakan niyang kamay ko para kumapit ako sa kanya. Kumapit naman ako dahil ayaw ko rin namang mahulog. Ready? Tanong niya sa akin. Opo, sagot ko sa kanya at pinatakbo niya na ang motor niya. Habang nasa daan kami ay marami ang pumapasok sa isipan ko. Kung hindi siya nakauwi kagabi, ay anong ginawa niya doon? Bakit ganoon? Bakit hindi man lang siya tumawag sa akin na hindi pala siya uuwi? May ginawa ba siyang kakaiba? Niloko na ba niya ako? Kung kanina ay ayaw ko mag-overthink, iba naman ngayon dahil hindi ko na mapigilan ang sarili ko na hindi mag-isip ng kung ano-ano sa kanya. Ayaw ko sa ganito dahil sinisira niyang peace of mind ko. Love, are you okay? Narinig ko na tanong niya sa akin. Okay lang ako, sagot ko sa kanya. Sorry kung hindi ako nakauwi, sabi niya sa akin. It's okay, hindi mo kailangang magpaliwanag, sabi ko sa kanya pero ang totoo ay gusto kong malaman ang totoo. Kailangan ko magpaliwanag dahil hindi ako umuwi at dahil asawa kita. Sorry kung hindi ako nakauwi kagabi, pasaway kasi yung mga kaibigan ko. Nilasing nila ako, sabi niya sa akin. Okay lang, mas okay na hindi ka umuwi. Lalo na kung sobrang lasing ka, sabi ko sa kanya. Love, bakit feeling ko nagpipigil ka lang ng galit mo? Kasi hindi ka man lang nagagalit eh. Ang ibang babae kasi kapag alam nila na hindi umuwi ang mister nila ay nagagalit sila. Sabi niya sa akin. Hindi ako galit at isa pa, magpaliwanag ka na sa akin. Magagalit lang ako kapag nalaman ko na natulog ka na may ibang babae sa tabi mo. Lakas loob na sabi ko sa kanya. Love, may sasabihin ako sa'yo. Sasabihin? Tungkol saan? Tanong ko sa kanya at kumunot ang noo ko. Sa naging lakad ko kagabi, sagot niya sa akin. Sabihin mo nga sa akin, may ginawa ka bang kalokohan kagabi? Tanong ko sa kanya dahil may gusto siyang sabihin eh. Wala po, pero ang mga kaibigan ko may mga kalokohan, sagot niya sa akin. Kung magiging dahilan yan para masirang araw ko, ay mas mabuti pa na mamayang gabi mo na lang sabihin sa akin. Sabi ko sa kanya. Are you sure? Tanong niya sa akin kaya talagang kumunot ang noo ko. So ibig sabihin ay mainis ako sa sasabihin mo dahil nagtatanong ka ng ganyan. Seryoso na tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, love, pero sa tingin ko ay oo, sagot niya sa akin. Okay, sabi ko na lang. Alin ang okay, love? Tanong niya sa akin pero hindi ako sumagot sa kanya dahil ayaw ko na siyang kausapin pa. Nagsimula na kasi ako mainis sa kanya. Siguro nga hindi talaga siya behave kagabi at wala naman akong magagawa tungkol sa bagay na yon. Ang dapat ko na lang talagang gawin sa ngayon ay pumasok sa trabaho ko at kung ano man ang dapat naming pag-usapan ay mamaya na lang namin pag-uusapan kapag nakauwi na ako. Nang nakarating na kami sa school kung saan ako nagtatrabaho ay mabilis akong bumaba sa motor niya. Pasok na ako, paalam ko sa kanya. Where is my keys? Tanong niya sa akin kaya sinamaan ko na lang siya ng tingin. Sabi ko nga, wala dahil galit ka. Sabi niya sa akin na talagang nakuha pa niyang ngumiti, pero inirapan ko na lang siya. Alis na ako, love. See you later. Sigaw niya kaya bigla na lang akong nahiya, lalo nang sumigaw siya. Nagmamadali na lang akong pumasok sa loob ng school. Ayaw ko naman na maging center of attraction dito sa labas ng school, lalo na't pasukan ng mga students. Good morning, teacher ganda. Bati sa akin ng mga bata, nakasabay ko naglalakad. Good morning, nakangiting bati ko rin sa kanila. Ang gwapo po ng jowa niyo, teacher, nakangiting sabi nila sa akin. Talaga? Opo, super po. Parang artista po siya. Para rin pong model sa mga mall. Nakangiting sabi nila sa akin. Ang galing mo pong pumili, teacher ganda. Nakangiti pa na sabi nila. Dapat lang, maganda kaya si teacher ganda kaya talagang bagay silang dalawa. Nakangiting sabi nila sa akin.
Kayo talaga, sige na pumasok na kayo sa mga classroom nyo. Nakangiting sabi ko sa kanila dahil masyado talaga nilang pinupuri ang asawa ko. Opo, teacher ganda, sabi nila at tumakbo na sila. Tama naman sila, gwapo naman talaga siya. Kaya lang kapag narinig na naman niya na pinupuri siya ay sure ako na malawak na naman ang ngiti niya. Feeling pa naman yon kapag pinupuri siya. Pero lagot talaga siya sa akin mamaya. Ayaw ko na munang isipin ang tungkol sa kanya dahil may trabaho pa ako. Mas mahalaga sa akin na maging okay ako dito. Kaya naman kakalimutan ko na muna ang lahat ng tungkol sa amin ng asawa ko at nag-focus na lang muna ako sa trabaho ko. Naging smooth ang lahat kanina at lunchtime na ngayon. Sunod-sunod ang message na natanggap ko mula sa kanya. Hubs, love, kumain ka na ba? I miss you. Huwag kang magpapagutom ha. Walang reply. Busy? Lunchtime mo na ba? Mukhang naiinis ka nga sa akin. I'm sorry, love. Kahit isa ay hindi ako sumagot at nag-reply. Bahala na muna siya dahil wala akong balak na kausapin siya. After work ay hindi ko inasang susunduin niya ako. Ang buong akala ko ay hindi. Mukhang pumasok pa rin siya sa office dahil nakasuot siya ng suit at kotse na. Ang gamit niya ngayon. Hi love, nakangiting bati niya sa akin pero hindi ko siya binate. Pinagbuksan naman niya ako ng pinto ng kotse kaya pumasok na ako sa loob ng sasakyan niya. Tahimik lang ako dahil hindi ko alam kung paano ko ba siya kakausapin. For you love, nakangiting sabi niya at may binibigay siyang bulaklak sa akin. Siguro may ginawa ka talagang kalokohan, may pabulaklak ka pa eh, sabi ko sa kanya. Wala akong ginawa. Gusto lang kitang bigyan ng bulaklak kasi nga galit ka sa akin at dahil na rin sa hindi ako umuwi kagabi. Sabi niya sa akin at pinatakbo niya ng sasakyan niya. Ganon? Opo, lasing man ako kagabi ay loyal ako sa'yo. Nakangiti pa na sabi niya sa akin. So anong sasabihin mo na dapat sa akin? Tanong ko sa kanya. Gusto ko lang ikwentong mga ginawa ng kaibigan ko kagabi, sabi niya sa akin. Tulad ng may mga babae dun kagabi, sagot niya sa akin kaya sinamaan ko siya ng tingin. O tapos, tanong ko sa kanya habang nakakunot ng noo ko. Sumayaw. Tapos, sinayawan ako. Sagot niya sa akin. Nagustuhan mo? Siyempre hindi. Talaga ang bilis niyang sumagot dahil hindi na niya ako hinayaang tapusin kong sasabihin ko. Talaga? Seryoso na tanong ko sa kanya. Opo, bakit ko naman magugustuhan ang pangit namang sumayaw. Sagot niya sa akin at umiwas pa siya ng tingin sa akin. Okay, sabi mo eh. Sabi ko sa kanya na naging dahilan para tumigil ang sasakyan niya. Galit ka? Hindi ko alam. Sagot ko sa kanya dahil halata naman na nagsisinungaling siya. Paano hindi mo alam? Ewan ko. Sagot ko ulit sa kanya. Love, gusto ko na maging honest at open ka sa akin. Gusto ko na magalit ka. Sigawan mo ko kung talagang nagagalit ka sa akin. Naiinis ako sa'yo, sabi ko sa kanya. Naiinis ka na sa lagay na yan? Mas nakakatakot pa ang silent treatment mo kaysa sinasabi mo na naiinis ka, sabi niya sa akin. Kung nagsisinungaling ka sa akin ay dapat lang na matakot ka dahil lalayasan kita. Sabi ko sa kanya hindi ko alam kung saan ba galing ang mga sinabi kong ito. Iiwan mo ko? Tanong niya sa akin. Bakit naman ako mananatili kung hindi mo naman ako pinapahalagahan? Kung lolokohin mo lang naman ako, sabi ko sa kanya. Mahalaga ka sa akin kaya wag mo na sanang sabihin na iiwan mo ko. Nangako tayong dalawa na bibigyan natin ng isang masayang pamilya, si hindi ba? Kaya wag kang magsasalita ng ganyan. Sabi niya sa akin at alam na alam niya talaga ang kahinaan ko. Sinasabi ko lang naman kapag ako niloko mo, hindi naman kita iiwan ng walang dahilan kahit pa alam ko na hindi mo sinasabi na mahal mo ko. Gusto ko sanang sabihin sa kanya pero mas pinili ko na lang na sarilinin. Wala, sabi ko na lang dahil hindi ko kayang sabihin. Walang dahilan para lokohin kita. Kahit pa nagsimula lang ang lahat ng ito sa kasunduan natin ay kalimutan mo na yon. Dahil seryoso ako. Lasing ako kagabi at may mga kalokohan ng mga kaibigan ko. Pero never kitang ipagpapalit sa kahit na sinong babae. Sabi niya sa akin. Talaga? Opo, love. Ikaw lang ang gusto ko. Kung alam mo lang kung gaano ko ka-addict sa'yo, ay baka magagalit ka na lang sa akin. Pero kailangan kong pigilan ang sarili ko.
Dahil ayaw ko naman na magalit ka sa akin. Maniwala ka sa akin, love. Wala akong kalokohan na ginawa, sabi niya sa akin. Pero nagustuhan mo yung sayaw ng babae sa'yo. Hindi po, kasi gusto ko na ikaw ang sumayaw sa ibabaw ko. Natatawa na sabi niya sa akin kaya inirapan ko siya. Nakakahiya talagang lumalabas sa bibig niya. Hindi talaga siya nahihiya. Ako lang to nahihiya para sa kanya. Ang swerte mo naman kapag sinayawan kita. Mataray na sabi ko sa kanya. Pero tumawa lang siya. Naman, kaya nga hinihintay ko na sayawan mo ko. Mukha ba akong, hindi po. Pero if ever lang na gusto mo. Tayong dalawa lang naman eh. Sabi pa niya na halatang umaasa siya na sasayawan ko siya. Baka kailangan mo na ulit bumalik sa mga kaibigan mo para naman sayawan ka ulit ng babae dahil mukhang yun ang first and last na ayaw ko na. Hindi na ako pupunta ulit sa mga kalokohan nila, sabi niya. Bakit naman ayaw mo? Mukha namang... Love, kalimutan na natin yun. Basta ang tanging kasalanan ko lang. Hindi ako nakauwi kagabi, sabi niya sa akin. Okay, sabi mo eh. Sabi ko na lang sa kanya. Hinawakan niyang kamay ko at hinalik-halikan niya ito habang nagmamaneho siya. Napangiti naman ako dahil ang bango nitong ibinigay niyang bulaklak sa akin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nagsasabi ba siya sa akin ng totoo. Pero hindi naman matigas ang puso ko para hindi siya paniwalaan. Mukhang may pagkasiraulo lang siya pero mukhang siniseryoso naman niya ako. Habang nasa daan kami ay pinagsiklop niya ang mga kamay naming dalawa para walang dahilan para hindi ako makahawak ng phone ko. Hinayaan ko na lang at pumikit ako dahil parang inaantok ako. Bumibigat kasi ang talukap ng mga mata ko. Nagising ako na nandito na ako sa room namin at katabi kong asawa ko na mahimbing na natutulog. Ang himbing ng tulog niya dahil naririnig ko pang mahina niyang hilik. Siguro pagod din talaga siya sa trabaho tapos pumasok pa kanina na may hangover. Hinaplos ko mukha niya. Napangiti ako dahil ang kinis talaga ng mukha niya. Ang gwapo niya at ang labing ito ay masarap humalik. Siya ng pamilya at kasama ko ngayon kaya ayaw ko na rin naman na malayo ako sa kanya. Sanay na nga ako na nasa tabi ko siya kaya talagang hinihiling ko na sana'y maging ganito lang kami palagi. Na palagi kami nagkakaintindihan at masaya. Hindi naman ako humihiling ng sobra dahil ang kailangan ko lang talaga ay sila ni Tin. Sila na kasing dalawang pamilya ko at wala nang iba pa. Masaya ako na silang pamilya ko. Tama talagang kasabihan na kapag may nawawala ay may dumarating at silang dumating sa buhay ko. Silang dalawa ni Tin na alagaan ko para hindi mawala sa akin. Tinanggap ko sila ng buo kaya alam ko na ganun din sila sa akin. Dahil sa mahimbingang tulog ng asawa kay bumangon na ako. Malapit na mag-dinner kaya tutulong na ako sa baba. Iniwan ko na lang muna ang asawa ko dito sa room namin. Sumabay na rin sa akin si Tin dahil tutulong din daw siya sa akin. Hinayaan ko naman siya dahil maganda rin na habang bata siya. Ay matuto siya kahit pasabihin na mayaman ang daddy niya. Iba pa rin talaga ang may alam. Nakikita ko naman na nag-e-enjoy siya kaya masaya ako na gabayan siya. Gusto ko maging mabuting ina kay Tin. Gusto ko na hindi niya maramdaman na mag-isa siya. After naming mag-ayos ay umakyat na kami para gisingin ang asawa ko. Nagkulitan pa kami bago kami bumaba dahil nagpapalambing pa talaga itong lalaking ito. Bati na ba tayo? Pabulong na tanong niya sa akin habang pababa kami sa may hagdan. Bakit? Gusto mo ba na magkaaway tayo? Tanong ko sa kanya. Ayaw ko po. Sagot niya sa akin kaya hinayaan ko na lang siya. Nasaya kami mag-dinner kasamang mga tao dito sa bahay. Tuwing gabi ay ganito na palagi ang bahay namin. Kaya naman masaya. After ng dinner ay umakyat na kami sa room namin. Pero hinayaan ko na lang siyang mauna doon. Dumaan kasi muna ako kay Tin para patulugin siya. Tulad ng lagi kong ginagawa ay nagbabasa ako ng story para sa kanya. Nang makatulog na siya ay lumipat na ako sa room namin. Pero halos atakihin ako sa puso sa pagpasok ko pa lang sa may pintuan ng room namin. Kaya mabilis ko tong isinara. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa asawa ko. Nakalimutan mo yata na Friday ngayon, love. Nakangisi na sabi niya sa akin. Ha? Ano bang meron ngayon? Tanong ko sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Tanong niya sa akin. Ang alin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano ba yun? Tanong ko sa kanya. Kung hindi mo talaga maalala, ay ipapaalala ko na lang sa'yo
Nakangisi na sabi niya at mabilis na lumapit sa akin na walang kahit na anong saplot sa katawan. Mukhang kahit pa magkunwari ako na wala akong naalala ay gagawa pa rin siya ng paraan para matuloy ito ngayong gabi. Lalo nang sinabi ko sa kanya na tuwing weekend lang kami magmi-make love na dalawa.